Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light. Si Julia ang unang babaeng nagustuhan ni Rizal. Nakilala siya ni Rizal noong Abril 18, 77 sa Ilog Dampalit, Las Baños, Laguna. Subalit tulad ng ibang kabataan, ang paghangang kanyang nadama ay agad na nawala nang makilala ang dalagang taga-Lipa, Batangas, Segunda Catigabak. Si Segunda Catigabak ay kapatid ng kaibigan na Rizal na si Mariano Catigabak. Kaibigan ni Segunda ang kapatid ni Rizal na si Olympia at kasama niya ito sa inuupahang bahay. Siya ay 14 na taong gulang nung inibig siya ng 16 na taong gulang na si Jose Rizal. Siya ang unang babae na inibig ni Rizal at tinaguri ang puppy love at pag-ibig sa unang tingin. Si Segunda ay nakatakdang ikasal kay Manuel Cruz kaya hindi na siya pwedeng ibigin ni Rizal. Ang huli nilang pag-uusap ay noong Desyembre 1877. Si Leonor Valenzuela, kilala rin sa tawag ng Orang, ay ang anak ni na Kapitan Juan at Kapitana Sanday Valenzuela. Sila ay nakatira sa Pagsanhan. Malapit ang kanilang bahay sa bahay ni Doña Concha Leiva na tinirahan ni Rizal noon. Nakilala siya ni Rizal sa kanyang pangalawang taon ng pag-aaral ng medisina sa UST. Ang kanilang relasyon, kagaya ng mga naunang relasyon ni Rizal, ay natapos. Si Leonor Rivera ay ipinanganak sa Camilling Rizal. Siya ay isang pinsan ni Rizal. Minahal siya ni Rizal noong pangatlong taon niya sa UST at naging sila ng 11 taon. Ngunit ayaw ng kanyang ina kay Rizal dahil siya ay isang pilibustero. Nang magpunta ng Espanya si Rizal, labis ang kanyang kalungkutan. Sa taong 1890, nakatanggap si Rizal ng sulat galing kay Leonor na humingi ng tawad dahil magpapakasal na siya sa isang Ingles na nagngangalang Henry Kipping na pinili ng kanyang ina para sa kanya. Ikinasal sila noong ika-17 ng Hulyo 1891. Namatay siya makalipas ng 2 taon. Siya ang naging modelo ni Rizal bilang Maria Clara sa Noli Me Tangere. Si Consuelo Ortega y Perez ay isang Kastila na may tirahan sa Madrid. Nakilala siya ni Rizal noong 1882. Kinuwan siya ng tula ni Rizal noong Agosto 22, 1883. Ito ang Ala Señorita. Hindi na ito natuloy dahil lumayo na si Rizal sapagkat may kasunduan sila ni Leonor. Seiko Usui ay anak ng isang Japanese samurai na nagturo kay Rizal ng Japanese art of painting na tinatawag na sumi. 23 taong gulang siya at 27 si Rizal nang sila ay magkakilala. Tinulungan siya ni si Seiko Usui na lumawak ang kanyang kaalaman sa lengguwahe at kasaysayan ng mga Hapon. Tinawag siya ni Rizal na Osei-san. Nagsimula sa parehong mahal para sa sining na napunta sa pag-iibigan. Noong Abril 1388, malungkot na umalis papuntang Espanya si Rizal. Si Gertrude Beckett ay isang Ingles na babae. Siya ay 18 taong gulang noong inibig niya si Rizal. Noong si Rizal ay nasa London pa at kinokomentuhan pa ang Sucesos de las Islas Filipinas, pansamantala siyang nangupahan sa bahay ng pamilyang Beckett, kung saan ito'y malapit at
madaling lakarin papunta sa British Museum. Masasabing binigay ni Gertrude ang lahat para kay Rizal. Binigyan niya pa ng purong atensyon at pag-aaruga. Natuwa rito si Rizal at muntik na mapunta ang relasyon sa seryosong bagay. Ngunit tulad kay Seiko Usui, si Rizal ay lumisan papuntang Paris upang mapigilan ang damdamin para kay Gertrude at ipagpatuloy ang kanyang gawain para sa Pilipinas. Nang pumunta ng Biarritz si Rizal, nakilala niya si Nelly Bos. Minamahal ni Antonio Luna si Nelly. Nagkakaroon ng di-unawaan si Rizal at Nelly ukol sa paniniwala ni Rizal sa relihiyon dahil sa protestante si Nelly. Hindi siya pumayag na magpakasal kay Rizal sa dahilan na ayaw ni Rizal yakapin ang protestantismo. Nagpunta si Josephine Bracken sa dapitan para ipagamot kay Dr. Jose Rizal ang mata ng kanyang ama-amahang si George. Sa unang pagkikita ay nabighani na si Rizal kay Josephine at ganoon din si Josephine kay Rizal. Sa loob ng isang buwang pananatili ni G. Topher at Josephine ay nagpasya si Rizal at pakasalan si Josephine. Tumanggi ang pari ng dapitan na si Padre Obac na ipakasal sila dahil wala silang permiso galing sa obispo ng Cebu. Taong 1896 nang mabuntis si Josephine. Sa kasama ang palad ay nalaglag ang 8 buwang sanggol. Pinangalan ng John Francisco at inilibing malapit sa bahay nila. Si Josephine ay tinawag na Dulce Estanjera, sweet stranger or foreigner, at nabanggit sa Mi Ultimo Adios Rizal. Alam natin ako'y nagapilo at sasakit lang aking ulo. Anong sarap, kami naging magkaibigan. Napuno ako ng pag-asa. Yun pala, habang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin kung kailan ako naging seryoso, saka mo ko bibiguin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya na mukha akong hangal? Pinaasa niyo lang ako, lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Sa UST, ako ay nagmedisina. Doon ko siya nakilala. Ang inibig ko, si Leonor Valenzuela. Naging ganun rin ang tema. Ba't ako'y iniwan niya? Ako muli nag-iisa. Ilang beses bang masasawi? Ako ay nagsasawa na. Pero minahal akong iba, di biro. TL ako sa kanya, 11 taong nagmahalan. Kami ni Leonor Rivera, pero tapos ito ay iniwan niya rin ako. O pare ko, meron ka bang maipapayo? Kung wala ay okay lang. Lahat sila kinailangan kong iwanan para lang sa ating bayan. Masakit mang isipin, ako'y laging bibiguin. Kailan
ako nagkaasawa, saka mauuwi sa wala. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang hiya na mukha akong hangal? Pinaasa niya lang ako, lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Umalis na nga si Rizal, tumawid ng dagat, pumunta ng Espanya. Namumutong mga mata, kailan pa ba kaya siya babalik sa problema na kanyang pinapasan? Hatid sa kanya ng bansa niyang hindi makalaya, may kwento na pag-aaral na naman. Parang eskwela na walang katapusan, hanggang kailan ba siyang mag-aaral? Hindi pa ba siya titigil sa paghahasa sa medisina at kabalik para ipaglaban ang kalayaan na wala nang ginagawa kundi ang paluhain siya? Sa libo-libong pagkakataon na siya'y nasa Pinas, kahit kailan ay hindi niyang nakitang malaya. Naiinis akong isipin na inabuso ng Kastila. Siguro ay hindi nila alam ang iyong tunay na halaga. Hindi na dapat pag-usapan pa, dapat lang na bumalik siya dito sa Pinas. Hindi rin naman tayo nakikinig, kahit sobrang pagod na ang kanyang kamay sa mga sinulat niyang di natin pinapansin. Akala mo'y di rin babalik, yung pala ay tatanggapin. Ayoko nang isipin pa, di ko alam ba't di niya iwanan ang bansa. Ang dami-dami naman diyang iba.
Huwag kang mangambang baka wala ka ng ibang makita na kababayan na nagmamahal sa'yo. At hindi niya sasayangin ang paglaban mo sa libo-libong pagkakataon na siya'y nasa Pinas. Kahit kailan ay hindi niyang nakitang malaya. Naiinis akong isipin na'y nabuso ng hastila. Siguro ay hindi nila alam ang iyong tunay na halaga.